Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na sa pangalan ng channel na ito ay nag-aanyaya sa inyong lahat na tayo po ay minsan pa na sama-samang mag-aral at umunawa ng mga salita ng Diyos mula sa kanyang banal na aklat, at sana po ay hindi makahadlang ang kasalukuyang pananalasa na muli ng virus sa ating mga kalagitnaan upang tayo po ay hindi makasama o makabahagi sa ating gagawing pag-aaral at pagtalakay. Mas maigi na tayo po ay malapit sa Diyos sa mga ganitong panahon, sapagkat unang-una sa lahat ang ating Panginoon ang makapag-aadya at makapaglalayo sa atin sa lahat ng ligalig at mga pinsala na maaaring idulot ng virus sa ating pong mga kalagitnaan. Kaya nga sa oras na ito ay tunguhin natin ang ating pag-aaral, at sa pagkakataong ito ay mula sa aklat ng lingkod ng Diyos na si Job tayo po babasa ng ating teksto. Sa Kapitulo 9 at talatang 24 ng Job ay ganito ang mababasa. Ang lupa ay nabigay sa kamay ng masama. Dito po ay makahulugan at may ibig sabihin ang pahayag ng lingkod ng Diyos na si Job. Ano po ang kanyang paunang sabi? Ang lupa ay nabigay sa kamay ng masama. Ang tinutukoy po ritong lupa ay yung sinasabi sa tekstong Ingles na earth. Ang earth ayon kay Job ay nabigay sa masama. Ano po ang isang kahulugan na maaaring ibigay ng tao rito? Maaaring sabihin ng tao, lahat pala ng mga narito sa ibabaw ng lupa, pawang masasama. Yun po ba ang tamang ipakahulugan sa salita ng aklat ni Job na ang lupa o ang earth ay nabigay sa kamay ng masama? Hindi po, sapagkat pag iyon ang naging pakahulugan o interpretasyon, ito po ay tuwiran at tahasang sasalungat sa sinasabi ng isa pang lingkod ng Diyos sa makatwid bagay ang propetang si David dito sa kanyang mga awit. Kapitulo 16 at talatang 3, akin pong babasahin. Tungkol sa mga banal na nangasa lupa, sila ang maririlag na mga kinalulugdan kong lubos. Dito po ay earth din o lupa ang binanggit ng propeta David. Pero ang kanyang sabi, tungkol ang wika sa mga banal na nangasa lupa. Hindi kagaya ng sinabi ni Job na ang lupa ay nabigay sa kamay ng masama. Dito naman ang sabi ng lingkod ng Panginoon na si David, mayroong mga banal sa lupa. Maliwanag po na kung ipapakahulugan ang nasa Job 9:24 na pawang masasama ang tao sa lupa,
yun po ay maling interpretasyon, sapagkat sa pahayag ng Haring si David, merong mga banal sa lupa. Yung banal, hindi masama yun. Dahil dito, hanapin po natin at alamin natin, ano ba ang ibig sabihin nung salita na ang lupa o ang earth ay nabigay sa kamay ng masama? Ituloy po natin ang pagbasa doon sa talata. Ganito po ang nakasulat. Ang lupa ay nabigay sa kamay ng masama, kanyang tinatakpan ang mga mukha ng mga hukom nito. Kung hindi siya, sino nga? Yun daw pong masama dito sa lupa, kanyang tinatakpan ang mga mukha ng mga hukom nito o yung mga huwes o hukom sa lupa. Yung pala ang ibig tukuyin nun. Merong mga taong masama dito sa lupa. Ano po ang kanilang gawi at gawa? Tinatakpan ang mga mukha ng mga tagahatol o ng tinatawag na hukom o judge o huwes, ayon po sa talata ng Biblia. Ano po naman kaya ang pantapal sa mukha ng mga hukom? Basahin din po natin dito sa Deuteronomio 16:19. Papaano natatapalan o natatakpan ng mga masamang tao ang mukha ng mga huwes dito sa lupa? Deuteronomio 16:19. Huwag kang magliliko ng paghatol. Ito po ay tumutukoy sa hukom o sa huwes. Huwag kang tatangi ng mga pagkatao, ni kukuha ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag ng mga mata ng marunong at nagliliko ng mga salita ng matwid. Kahit marunong po yung hukom, pwedeng matakpan ang kanyang mukha sa papaanong paraan, sa pamamagitan ng suhol o panunuhol. Kaya ang sabi dito, huwag kang tatanggap ng suhol, yun ang bilin sa hukom, sapagkat nabubulag ang mga mata ng marunong nang dahil sa lagay o nang dahil sa padulas na siyang ipinangtatakip o ipinantatapal sa mukha ng mga hukom sa lupa. Sa ganyang gawain ng masamang tao, tinutukoy ni Job na bigay ang wika ang lupa sa kamay ng masama. Mga magulang at mga kaibigan, sapagkat masama ang tinutukoy dun sa talata, talagang yung mukha ang wika ng mga hukom ay tinatakpan niya. Sana po maalala natin na yung simbolo ng katarungan o ng hustisya sa makatwid bagay, si Lady Justice, nakapiring lang ang mata. Ibang klase po yung taong masama. Hindi siya nasisiyahan sa piring. Nagsisiguro siya, kaya tinatakpan ang wika ang mukha ng hukom. Pag nakapiring lang, pag lumuwag ng kaunti yun, pwedeng makasilip. Ang sabi rito, huwag kang magtatangi, dapat impartial. Walang pinapanigan. Yung masama na nagsusuhol sa hukom para makasiguro, tinatakpan ang wika yung mukha ng hukom. Bakit po? Kasi meron siyang inaayos
ibig niyang yung kanyang sala o yung violation sa isang tabi. Meron siyang inaareglo, kumbaga may gustong i-fix. Maaring kanyang kaso o maaring sa kaibigan o sa kakilala. Yan po ang ibig tukuyin ng lingkod ng Diyos na si Job. Yan po namang tungkol sa gawaing pagsusuhol o panunuhol o paglalagay ng padulas. Kuminsan hindi lamang dalawang tao ang involved dyan Hindi lamang yung manunuhol at yung magpapasuhol. Itong katunayan, 7:3 ng Mikas. Ang kanilang mga kamay ay nasa sa kasamaan upang sikaping magawa. Ang prinsipe ay humihingi at ang hukom ay maagap sa suhol. Ang dakilang tao ay nangagsasalita ng masamang hangad ng kanyang kaluluwa. Ganito nila nilalala. Sa buhatan yan mga magulang at mga kaibigan. Halimbawa, merong gustong magsuhol sa isang hukom. Meron siyang tagalakad. Karaniwan, maaari din namang diretso siya. Pero doon sa hukom, meron din po yan na kumbaga ay tagatanggap o yung bagman. Hindi naman diretsong tatanggapin ng hukom yan kung hindi talagang masyadong kurap at makapal yung hukom. Ang wika nga, yung kanyang isa sa mga tao nagsisilbing bagman o tagatanggap. Ganyan po yan Yan ang halos ibig sabihin dito. Yung mga masamang tao, merong gustong magawa na masama, siyempre. Yung prinsipe o yung nag-i-influensya, humihingi, at yung hukom maagap sa suhol. Pag yung maagap sa suhol, masipag pa, daig pa ang masipag nito, mga magulang at mga kaibigan. May kasama pang ibang tao yan, nagsasalita ng masama. Kumbaga meron silang pagsasabuatan, mga kaibigan. Kaya kuminsan yan parang palihim ang mga usapan tungkol dyan. Ano po yan? Masama yan. Kaya nga sinabi ni Job, ang lupa ay nabigay sa kamay ng masama. Sino po ba ang argabyado rito? Natural, yung walang pansuhol at yung ayaw magsuhol. Kasi hindi ba kung wala namang magsusuhol, wala namang magpapasuhol. Yung dukha, siyempre hindi magsusuhol yun. Yun umaasa dun sa katwiran o merit o yung pagiging maayos ng kanyang paninindigan na siya ay walang kasalanan. Pero sabi nga ng inyong lingkod, yung mahirap ang madalas biktima dyan Ito basahin natin. Kung iyong nakikita ang kapighatian ng dukha, Ecclesiastes 5:8, at ang karahasang pag-aalis ng kahatulan at kaganapan sa isang lalawigan, huwag mong kamanghaan ng bagay sapagkat ang lalong mataas kaysa mataas ay nagmamasid at may lalong mataas kaysa kanila. Napipighati po yung dukha. Bakit? Dahil ang wika sa karahasang pag-aalis ng kahatulan at kaganapan, perverting of judgment and justice, binabaluktot. Natural, yung dukha na wala namang kasalanan, bakit manunuhol yun? Siyempre, ang manunuhol, yung bukod sa may pansuhol, merong kasalanan o may atraso, mga magulang at mga kaibigan.
Yan ang nangyayari dyan yung dukha, walang kasalanan, inosente, napagsasabwatan yan napagkakaisahan Kaya ang sabi, napipighati siya dahil sa pag-aalis, yung marahas, violent perverting of judgment and justice. Kaya hindi ba madalas nating marinig yung mga dukha na hindi makakuha o makatanggap ng hustisya dito sa hukuman? Anong sinasabi? Basahin po natin dito sa Ecclesiastes sa 3:16 muna. At bukod dito ay aking nakita sa ilalim ng araw, sa dako ng kahatulan na nandoon ang kasamaan, at sa dako ng katwiran na nandoon ang kasamaan. Ano daw po ang nakita ng Haring si Solomon? Nakita ko ang wika sa ilalim ng araw, yung dako ng kahatulan o yung place of judgment. Yun yung merong hukom o may judge o may huwes. Anong nakita niya? Sa dako ng kahatulan na nandoon ang kasamaan. Ibig sabihin nasuhulan. Kaya imbis na katarungan ang manaig, kasamaan, kalikuang hatol, mga magulang at mga kaibigan, yung pagbaluktot sa katarungan at sa kahatulan. Nasa Biblia po lahat kaya nga, pag ang mahirap, ganyan ang naranasan. Ano po ang sinasabi? Tuloy lamang natin ang pagbasa, 17. Sinabi ko nga sa puso ko, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama, sapagkat may panahon doon sa bawat panukala at sa bawat gawa. Ito ay salita po ni Haring Solomon. Pero ganito rin ang nasasabi ng mahirap o nung dukha na hindi makakuha ng hustisya o ng katarungan. Ano pong sinasabi ng dukha pag siya po ay napagsabwatan ng mga masasama? Ipapaubaya na lang namin sa Diyos. Diyos na ang bahalang gumanti. Tama naman yun, sapagkat narito, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama. May panahon ang wika sa bawat panukala at sa bawat gawa. Yung gawang masama, nung nanuhol at yung napasuhol, yung likong hukom, yung masamang tao dito sa lupa, hahatulan ng Diyos, mga magulang at mga kaibigan. Kaya ito po ang isa sa mga ibig sabihin nung salitang ang lupa o ang earth ay nabigay sa masama. Meron pa sanang ibang mga talata diyan, ngunit hanggang dito po muna at salamat sa inyong pagsubaybay.